Sa nakaraang kwento natin ay nagawa ng mapaslang ni Yonwoo si Jinrang at dahil dun ay nagalit naman ang mga kasama ni Jinrang at sinugod nila si Yonwoo. At sa pagpapatuloy ng kwento, habang papasugod sila ay wala namang ginagawa si Yonwoo at hindi man lang ito umaalis sa kanyang kinatatayuan. At bigla namang nagulat at natigilan ang nangunguna dahil mayroon tumutok sa kanyang leeg na espada at ang taong tumutok ng espada sa leeg ng isa ay si Kreutz. Kinumpirma naman ni Kreutz kay Yonwoo na kung mayroon ba siyang kakalabanin pa. Alam naman kaagad ni Yonwoo kung ano ang ibig na sabihin ni Kreutz at nagtataka naman siya na kanina lang ay napinsala ito ngunit ngayon ay mukhang ayos naman ito. Sinabi niya naman kaagad kay Kreutz habang papaalis siya na sa gayon ay iiwan niya na ang iba sa kanya at tumalikod naman siya at nagsisugod naman ang mga alip-ores ni Kreutz sa mga kalaban. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nasa malaking pintuan na siya at ang lugar na ito ay ang tinatawag na Temple of Poseidon at Triton. Sa isip niya naman na ito na ang templo ni Poseidon kaya naman nandito si Bentik sa loob. Tiningnan niya naman ang pintuan at ayon sa kanya na ang bakal na napakalaking pinto na ito ay nagpapakawala din ng nakakatakot na presensya at hindi lamang ang laki ng pinto kundi ay ang umaapaw na lumalabas na kapangyarihan mula sa loob nito. Lumabas naman sa kanyang sistema ang hindi matukoy na tinig ay nangingibabaw sa kanyang utak. Kasalukuyan siyang nagdurusa at hindi makagalaw na estado. Inutusan naman siya ng hindi matukoy na tinig na yumuko siya ngunit lumabas naman sa kanyang sistema na ang cold-blooded niyang katangian ay tinutulungan siyang mapanatili ang kanyang katinoan. At inutusan siya ulit ng hindi matukoy na tinig at ang stun na estado niya ay na-release na at ang hindi matukoy na boses ay napatalsik na. Sa isip niya naman na mayroong hindi matukoy na enerhiya ang sumusubok na magbigkis sa kanya subalit naramdaman niya rin ang bakas ng enerhiya ni Bentik ngunit medyo mahina ito. Bigla niya namang binuksan ang pintuan at sumilip ang liwanag mula sa loob at habang binubuksan niya iyon ay napapatanong na lamang siya na kung ano ba ang nangyayari. At nang tuluyan niya nang binuksan ang pintuan ay nakita niya na nakaupo si Bentik na naghihintay sa kanya at tumawa ito bigla nang makita niya si Yonwoo sabay sabi niya na alam niya na pupuntahan niya siya at dagdag niya na naghihintay lamang siya dito sa kanya at tinawag niya itong hoarder. Tinanong naman siya ni Yonwoo na kung ano ba ang kanyang ginawa. Habang papatayo si Bentik ay tinanong niya naman si Yonwoo na kung ang ibig niya bang sabihin ay kung paano niya nagawang ibalik ang kanyang kamay. Bigla niya namang itinaas ang kanyang kamay sabay sabi niya na ito ay regalo na nagmula sa kanilang Diyos at tinanong niya naman si Yonwoo na kung ano ba sa tingin niya at kung hindi ba ito nakakamangha. Hindi naman naiisip ni Yonwoo na ito ay isang banal na artifact dahil kakaiba daw ito. Sinabi niya naman na malakas ang taglay nitong banal na kapangyarihan. Tumawa naman si Bentik at ipinaliwanag niya naman na upang mapalitan ang kanyang braso na hindi na tumubo ulit ay si Poseidon ay kumuha ng kaunting bahagi sa kanyang katawan upang ibigay sa kanya. Wala naman siyang kaedi-ideya kung ano ang kanyang tinatanggap sa mga oras na iyon. Subalit bigla na lamang siyang nagulat dahil sa lakas ng kapangyarihan na dumadaloy mula sa bahagi na nagmula kay Poseidon na naging kamay niya naman. Muntik-muntikan na siyang maging sisidlan ni Poseidon at parang magiging bahagi na siya ni Poseidon. Habang nilalamon ni Poseidon ang katawan ni Bentik ay sinabi naman ni Poseidon sa kanya na hindi daw nito kayang harapin ang tinatawag na King of Death na siya lang at minungkahi niya naman na ipagkatiwala niya ang kanyang sarili sa kanya dahil magagarantiya niya na bibigyan niya ng mataas na pwesto ang kanyang kaluluwa sa pantheon na kanyang pinamamahalaan. Ngunit hindi naman pumayag si Bentik kaya naman pilit niyang nilabanan na tuluyan siyang lamunin ni Poseidon at minura niya naman at pinatigil niya sa kakasalita si Poseidon. Sinabi niya pa na muntik niya nang hindi mapigilan ang paglamon sa kanya ni Poseidon ngunit magpahanggang sa ngayon ay naghihintay lamang ng pagkakataon ang kanyang braso upang lamunin siya. Nagawa niya namang mapigilan ang kanyang banal na kapangyarihan sa paglamon sa kanya ngunit bilang kapalit ay marami siyang nawala. Una ay ang kanyang pinakamamahal na kasamahan ay patay na at ang kanyang banal na kapangyarihan ay magkaugnay kaya naman hindi niya pwedeng lisanin ang sanctuary na ito at nagdurusa siyang makita ang mga nangyayari dahil hindi man lang siya makaalis sa kanyang kinalalagyan. Napangiti naman siyang tinanong na kung hindi ba ito masama na para bang isa siyang aso na binabantayan ng isang bahay dahil ang isang Diyos ay inuutusan ng kanyang apostol upang matalo lamang ang isang hamak na mortal dahil parang ang kanilang Diyos na si Poseidon ay mayroong galit at puot laban sa kanya. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na si Poseidon daw ay isang high-ranking na Diyos ng Olympus at ngayon ay sa wakas ay naiintindihan niya na kung bakit labis na lamang ang galit na nararamdaman nito sa kanya at tinatanaw siya nito bilang isang tinik o hadlang,
hindi dahil sa kanyang kapatid na si Jungwoo o kay Lana o kay Bentik dahil istorya lamang ito sa ibabaw. Kaagad niya naman ipinalabas ang kanyang sandatang Vigrid at sinang-ayunan niya ang sinabi ni Bentik at sinabi niya na ang ipinapakitang puot at galit ni Poseidon ay hindi kaaya-aya. At ayon sa kanyang isipan na ang reaksyon daw ni Poseidon ay kapareho lamang ito na nagpapakita siya ng takot at pagka-agresibo. Agad naman siyang naghanda at bigla siyang sumugod patungo kay Bentik at habang papasugod siya ay sa isip niya naman na si Poseidon daw ay simulat sa pool ay natatakot ito na magawa niyang makayanan ang kapangyarihan ng kamatayan na kapangyarihan ng Black King at nang walang ano-ano'y bigla na lamang nawawasak ang bawat madaraanan niya at habang papasugod siya ay nagpakawala naman ng tubig si Bentik at itinaas niya naman ang kanyang kamay habang tumatawa pa ito. Nang papalapit na si Yeonwoo kay Bentik ay nagtataka naman siya dahil hindi man lang ito umaalis sa kanyang kinatatayuan. Bigla namang napasa kamay ni Bentik ang kanyang sandatang sibat at sa puntong aatakihin na siya ni Yeonwoo ay bigla niya naman itong inatake ng kanyang sibat na naging dahilan ng pag-ilag ni Yeonwoo at nagpalitan na nga sila ng pag-atake sa isa't isa gamit ang kani-kanilang mga sandata. Nagkatingin na naman sila ng mata sa mata at nang walang ano-ano'y may bigla na lamang tumalsik na dugo at dito sinasalag ni Bentik ang sandatang Vigrid ni Yeonwoo at ang tumalsik na dugo kanina ay mula sa sugat sa mukha ni Bentik at napapangiti na lamang siya dahil nasisiyahan siya sa kanilang paglalaban at ayon sa kanya na ganito ang tunay na paglalaban. Sa isip niya na hindi pa siya tuluyang nakakapag-recover dahil binabantayan niya ang paglamon ng kanyang katawan ni Poseidon at alam niya naman ang kalalabasan sa paglalaban nila na ito kaya naman iyon ang nagpapasaya sa kanilang paglalaban. Naisip niya rin na mas pipiliin niyang mamatay na malupit kumpara sa magiging isang aso lamang siya. At kaagad siyang naghanda ng isang malakasang pag-atake at nang makita yun ni Yeonwoo ay nagulat naman siya at napatanong sa kanyang isipan na kung ano ba ito at napagdesisyonan niya naman na umatras muna dahil may nararamdaman siyang kakaiba mula kay Bentik at nang walang ano-ano'y bigla na lamang sumabog sa lugar na kung nasaan sila naglalaban. Pagtapos noon ay lumipad naman si Yeonwoo habang ang lugar ay puno ng alikabok at tinitingnan ni Yeonwoo kung nasaan ang lokasyon ni Bentik at sa isip-isip niya na pinakawalan na daw ni Bentik ang pilit niya ang pinipigilan na banal na kapangyarihan at ang ibig sabihin lamang nito ay tinataya na ni Bentik ang lahat simula ngayon sa kanilang paglalaban. Bigla namang nagulat si Yeonwoo dahil nakita niya ang mga miyembro ng Triton at ang Fantasy Regiment na tumigil sa paglalaban dahil sa pagsabog na ginawa ni Bentik at sumisigaw ang mga ito na parang mawawasak na ang templo. Nakita naman siya ng isang kasapi ng Triton at itinuro niya naman na ang hoarder daw ay nasa itaas. Nag-alala naman si Kreutz kay Yeonwoo at tinawag niya itong Cain. Kaagad namang hinanap ng mga kasapi ng Triton ang kanilang pinuno dahil matagal nila itong hindi nakita at sa paghahanap nila ay nakita nila ang kanilang kapitan at nang makita nila ito ay laking gulat naman nila kaya naman napatanong si Bentik sa kanila na kung ano ba ang kanilang ikinagugulat at kung iniisip ba nila na nakialam si Poseidon sa kanya kahapon o bago pa man naganap ito. Sumagot naman ang kanyang mga alip-oras na hindi naman sa ganun at sinabi naman ni Bentik na palagi naman siyang nananalo at tinanong niya ulit ang mga ito na kung tama ba siya. Sumigaw naman ang kanyang mga alip-oras na sam-asang ayon sila sa kanyang sinabi at sinigaw nila ang kanilang kapitan ay palaging nakakamit ang walang hanggang tagumpay. At tinanong niya na naman ang kanyang mga alip-oras na kung sino ba siya. At isinigaw naman ng mga honghang na kanyang mga alip-oras na siya ay ang namumunong hari na si Bentik at ang kanilang hari. Habang naririnig ni Kreutz ang mga sinasabi ni Bentik sa kanyang mga alip-oras ay nagtataka naman siya at napatanong na kung pinapalakas ba nito ang loob ng kanyang mga alip-oras upang makipaglaban sa kanila upang mamatay ng may kabuluhan. Pagkarinig ni Bentik ng sinabi ng kanyang mga alip-oras ay sinabi niya naman sa mga ito na mabuti at makinig ang mga naniniwala sa kanilang hari na mananalo siya. Naging seryoso naman bigla ang kanyang mukha at inutusan niya ang kanyang mga alip-oras na magkalat sila at magtago at buuin nila ang kanilang lakas hanggang sa mahanap niya sila muli. Kaagad namang nagsitakbuhan ang mga ito at pagkakita ni Kreutz ay bigla naman siyang nagulat dahil hindi niya inaasahan ang pangyayaring ito kaya naman nagtatakang tanong niya sa kanyang isipan na kung ano ba ang iniisip ni Bentik. Kaagad niya namang inutusan ang kanyang mga alip-oras na habulin nila ang kanilang kalaban at sinang-ayon na naman iyon ng kanyang mga alip-oras. Makalipas lamang ang ilang sandali ay dalawa na lang silang naiiwan sa lugar at napasabi na lang si Bentik na ang pinuno daw ng mga knight na yun ay mayroong tangang pagmumukha na hindi alam kung ano ba talaga ang nangyayari.
Tinignan niya naman si Yeonwoo at tinanong niya ito na kung siya rin nga ba dahil nagtataka rin daw ang mukha nito at nagkakaroon ng tangang ekspresyon sa ilalim ng kanyang maskara dahil nakikita niya daw ito ng malinaw at pagkarinig ni Yeonwoo ay bigla naman siyang nagulat. Sa isip-isip niya naman na parang nagsasalita daw ito na parang alam niya ang kanyang tunay na itsura at naalala niya naman ang huling paglalaban nila na malapit nang mawasak ang kanyang maskara at napapatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung nakita ba nito ang tunay niyang mukha. Napahawak na lang sa maskara si Yeonwoo at nagtatakang tanong niya naman kay Ben-ik na kung sinusubukan niya bang sagipin ang mga buhay ng kanyang mga alipores. Pagkarinig ni Ben-ik ng kanyang katanungan ay napatawa na lang ito at sinabi niya na mali ang kanyang paghuhusga. Ipinaliwanag niya naman na hindi niya gustong makita na natatalo siya kahit pa naikamatay niya. Dahil ang pride ng Triton ay nakadepende sa lakas at tagumpay na hindi nagawa ni Lana subalit siya ay napagtagumpayan niya. At sinabi niya pa na bilang siya ang nagdadala ng responsibilidad na iyon ay kinakailangan niyang manatili na panalo siya palagi sa kanilang mga puso lalong-lalo na sa kanya at tinawag niya itong hoarder. Pagkarinig ni Yeonwoo ay sa isip niya na parang kilalang kilala talaga siya ni Ben-ik dahil binabanggit nito si Lana subalit hindi na ito mahalaga para sa kanya. At agad niya namang binalutan ng apoy ang kanyang sandatang Vigrid dahil ayon sa kanya na ang pinakaimportante sa ngayon para sa kanya ay malaman kung sino ang mananalo at kaagad namang naghanda si Ben-ik at sinugod siya ni Yeonwoo. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay napuno na ng tubig ang kastilyo at patuloy silang naglalaban at habang sinasalag ni Ben-ik ang pag-atake ni Yeonwoo ay napapatanong na lamang siya na kung ano ba ito. Habang inaatake ni Yeonwoo si Ben-ik ay napapasabi na lang ito na ika-15 na beses at iniwasan niya naman ang pag-atake ni Ben-ik ay sa isip niya na ang 15 na beses na kanyang sinabi ay iyon ang kabuuang bilang ng critical na kanyang pag-atake. Tumigil naman sila saglit sa paglalaban at ayon sa kanya na kung isasali niya pa ang poison strike ay malamang ay nagawa niya ng patayin si Ben-ik ng ika-20 na beses. Hinaharang daw ni Ben-ik ang lason at nagpapagaling sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan. Nagmayabang naman na tinanong siya ni Ben-ik na kung ito lang ba ang kaya niyang gawin. Habang pinagmamasdan ni Yeonwoo si Ben-ik ay ang katawan daw nito ay halos kapareho na ng kulay ng kanyang braso na ibinigay ni Poseidon, dahil kapag mas nagpapakawala ito ng banal na kapangyarihan ay mas mabilis ang pagproseso nito at naabot na daw nito ang kanyang limitasyon at kaagad niya namang sinugod si Ben-ik at dahil sa bilis niya ay gulat na gulat naman si Ben-ik at nang walang ano-ano ay bigla niya na lamang itong sinaksak sa dibdib gamit ang kanyang espadang Vigrid sabay sabi niya na uulitin niya ulit ang kanyang sinabi na ito ay ang kanyang tagumpay. Habang sinasaksak siya ni Yeonwoo ay sa isip naman ni Ben-ik na tama nga si Poseidon dahil kahit na nasa perpektong kondisyon pa siya ay hinding-hindi niya matatalo ang taong ito at natural lang daw na ang malakas ay biktima ang mga mahihina. Gayunpaman ay hindi niya iniisip na logi siya sa kalalabasan na ito at pilit niya namang inaabot ang maskara ni Yeonwoo at napapamura na lang si Ben-ik at sinabi niya na kung wala lang sana ang Diyos dito. At hindi niya nagawang abutin ang maskara ni Yeonwoo at bigla na lang itong nawalan ng malay at dahan-dahan itong nahuhulog at kaagad namang ipinalabas ni Yeonwoo ang kanyang punyal at sa isip niya na ang lason daw ay kumalat na sa katawan ni Ben-ik kaya naman nawalan ito ng kamalayan at napagdesisyonan niya na oras na para tapusin ito. At bigla niya namang hinabol si Ben-ik sa ilalim subalit bigla na lamang siyang natigilan dahil mayroon siyang napansin. Tinanong naman ni Poseidon ang kanyang apostol na si Ben-ik para sa kanyang intensyon. Wala namang tugon mula sa apostol. Si Poseidon ay bumaba patungo sa katawan ng kanyang apostol. Dahil sa epekto ng martyrdom, ang makalangit na kapangyarihan ay hindi pinansin ang nasawi at direktang lamapat. Pagtapos noon ay labis namang nagpakawala ng malakas na enerhiya ang katawan ni Ben-ik at habang nagaganap yun ay sa isip ni Yeonwoo na si Poseidon daw ay alam niyang magpapakita dito sa ibaba ngunit hindi niya naman lubos maisip na magagawang maibaba ni Poseidon ang ganito kalakas na kapangyarihan. Napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ang pagkamatay ba ng kanyang tagasunod kasali na ang mga apostol ay bilang alay ba at kung sa gayon ay tinatrato niyang parang mga kasangkapan ang pagkamatay ng kanyang mga tagasunod ay tunay ngang baliw na hindi na may imahe ang taglay na kabaliwan ni Poseidon. Nang tuluyan na ngang sumanib si Poseidon sa katawan ni Ben-ik ay sinabi niya naman kay Yeonwoo na sa wakas ay nagkita rin silang dalawa. Tugon naman ni Yeonwoo sa kanya na mukhang nagagalak itong makita siya dahil naghanda pa daw ito ng regalo para sa kanya. Nagtataka naman si Poseidon kung ano ba ang ibig sabihin ni Yeonwoo.
Kaagad namang nilapitan ni Yonwoo si Bentik at naghahanda ito ng kanyang kasanayan na tinatawag na Bathory's Vampiric Dagger at nang walang ano-ano'y bigla niya na lamang hinawakan ang kanyang espadang Vigrid na nakatusok sa katawan ni Bentik at nagtataka naman si Poseidon na kung ano ba ang sinusubukan niyang gawin. Kaagad namang inumpisahan ni Yonwoo ang paglamon sa kanya. Lumabas naman sa kanyang sistema na nakakuha siya ng malaking halaga ng mataas na kadalisayan ng banal na kakanyahan. At sinusubukan na ang kanyang bagong awakening. At ang kanyang dragon form ay nagpapatuloy na sa pagproseso at ang kasalukuyang awakening rate nito ay nasa 3%. Habang nilalamon ni Yonwoo ang katawan ni Bentik ay sa isip-isip niya na kahit na ay mainiting Diyos si Poseidon ay hindi niya basta-bastang inaabandona ang kanyang apostol at ang kanyang tagasunod. At ang desisyon niya daw na bumaba ay parang natatakot siya sa kapangyarihan ng Black King. Ang kapangyarihan na kayang makapagdulot ng takot sa Diyos na antas kaya naman kinakailangan niyang makuha ang ganoong klaseng kapangyarihan. Tuloy-tuloy na sa pagtaas ang pagproseso ng kanyang demonic divine dragon form at ngayon ay nasa 21% na ito. Maya-maya pa ay bigla na lamang siyang sinakal ni Poseidon at iminumungkahi nito sa kanya na pakawalan niya siya. Nakakaramdam naman si Yonwoo na nagsisimula ng manipulahin ni Poseidon ang katawan ni Bentik at ayon sa kanya na gusto na daw nitong makawala sa pagsanib bago pa man matapos ang kanyang awakening. Naisip niya na kung malalampasan niya ang pagkakataong ito ay natitiyak niya naman na mamamatay siya kaya naman hindi niya na maaaring gamitin ang Bathory's Vampiric Dagger. Lumabas sa kanyang sistema na ang banal na kakanyahan ay nag-umpisa ng ma-activate ng masigla at ang kanyang banal na kapangyarihan ay na-activate na rin. Habang dumadaloy ang banal na kakanyahan sa kanyang katawan ay sa isip niya na wala siyang tagasunod upang pagsilbihan siya at hindi niya rin alam kung paano gamitin ng maayos ang banal na kapangyarihan subalit na pagdesisyonan niya naman na gagamitin niya ito sa paraan na posible. Lumabas naman sa kanyang sistema na ang banal na kapangyarihan ay tumutok sa pagkonekta sa matataas na mga nilalang na nag-oobserba sa kanya at mas pinahusay pa ang channeling. Mas pinalakas pa ang channeling niya kay Athena at mas pinagpala pa siya ng kapangyarihan na tinatawag na Goddess Stigmata. Mas pinalakas pa ang channeling niya kay Hermes. At magsisimula ng umalingaw-ngaw si Hermes at ang biyaya ni Hermes ay ipinagkaloob sa kanya. Ang channeling niya kay Azrael ay mas pinalakas pa at umaalingaw-ngaw na rin si Azrael at maging si Chaos. Napapangiti na lamang si Yonwoo dahil ayon sa kanya nasa estado na ito ay parang nakakaramdam siya na parabang isa siyang apostol at parang dumadanas siya ng banal na pagbaba. Malinaw niya ring nararamdaman ang mga nakatingin sa kanya at ang mga gusto siyang makasama at parang mayroon talagang malapit sa kanya. At dito nagsalita naman ang isang pamilyar na Diyos at tinawag niya si Yonwoo bilang isang bata at sinabi nito na madalas daw itong gumagawa ng himala na mahirap namang gawin. Pagkarinig nilang dalawa ni Poseidon ay laking gulat naman nila. At nang makita ni Poseidon ang nagsalita ay sinabihan niya naman ito na ang lakas ng loob niya at tinanong niya naman ito na kung sinusubukan niya bang sirain ginagawa. Ang taong nagsalita kanina ay si Hermes at sinabi niya na iba ito at tinawag niyang tiyuhin si Poseidon at sinabi niya na kahit na ang banal na pagbaba ay hindi pa kumpleto ay dapat makakapagsalita pa siya ng maayos at siya ang sumisira sa mga bagay dahil alam niya naman na kung gaano niya iniingatan at pinapanood ang batang ito. Sumigaw naman si Poseidon at sinabi niya na ang sinusubukang hawakan ng batang ito ay napakadelikadong kapangyarihan at tinanong niya naman ito na kung alam niya ba ang patungkol dito at hinahayaan lamang siya. Hinawakan naman ni Hermes ang maskara ni Yonwoo at tinawag niyang tiyuhin si Poseidon at iminungkahi niya na dapat niyang isagawa ang kanyang hangarin at gagawin rin nila ang gusto nilang gawin at bigla namang dumating si Athena at labis namang nagulat si Yonwoo dahil dun. Habang tinitingnan ni Poseidon ang mga ito ay napasabi na lang siya na dahil wala si Zeus kaya ang kanyang mga anak ay mga walang pakundangan. At bigla naman siyang nagpalakas ng enerhiya habang sinasabi niya na tignan na lang nila kung hanggang saan ang kanilang makakaya. Unti-unti namang dumidilim ang kalangitan at nang walang ano-ano'y bigla na lamang bumagsak ang napakaraming kidlat sa tubig na may kasamang ulan habang sila ay nasa himpapawid. At habang nagaganap yun ay sa isip naman ni Yonwoo na pakiramdam niya ay parang mawawalan siya ng malay ngunit napagdesisyonan niya naman na kinakailangan niyang manatili dahil hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito at kaagad niyang hinawakan ng dalawa niyang kamay ang sand at ang Vigrid at nagpatuloy na muli ang proseso at ngayon ay nasa 37% na.
Habang nagaganap yun ay sinabi naman ni Hermes kay Yonwoo na ito lamang ang kanyang magagawa bilang isang banal na bumaba na walang pisikal na anyo na katulad ng ginawa ng bayaning si Heracles at sinabi niya na naniniwala siya sa kanya na magiging mas malakas pa siya sa pamamagitan ng paglampas sa mga mahihirap na pagsubok. Mas pinalakas naman ni Athena ang banal na kapangyarihan ni Yonwoo at sinabi niya na huwag siyang susuko. Lumabas sa kanyang sistema na ang kanyang Bathory's Vampiric Dagger ay temporaryong pinalakas at maging ang kanyang kasanayan na tinatawag na Goddess Stigmata at mas pinabilis ang kanyang awakening. May bigla namang dumating na mga banal na nilalang at lumabas sa kanyang sistema na ang ibang mga Diyos at mga demonyo na nanunood sa aksyon ng dalawang Diyos ay nagsimula ng sumali. Sumali si Azrael at si Chaos. At ang lahat ng mga Diyos na may kaugnayan sa kamatayan ay sumali na rin. At ang lahat ng mga demonyo na may kaugnayan rin sa kamatayan ay sumali na din. At mas bumilis pa ang kanyang pagproseso sa kanyang awakening at ngayon ay nasa 84% na ito. At dito parang gahibla na ng buhok ang mga dumating na mga Diyos at mga demonyo at parang mapupuno na ang kalangitan dahil sa dami nito habang sinasabi ni Hermes sa kanyang tiyuhin na si Poseidon na kahit gaano pa siya kalakas ay hindi niya magagawang matalo ang ganito kadaming mga Diyos at mga demonyo. Habang si Poseidon naman ay napapamura na lang. Lumabas rin sa sistema ni Yonwoo na dumating ang mensahe mula kay Agares at ayon sa mensahe ni Agares ay nagtatakang tanong niya kay Yonwoo na kung bakit ba hindi niya siya ipinatawag at iminungkahi niya naman na tawagin niya rin siya. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.